Nag-enjoy ba kayo sa ating inawit kasama si Teacher Ira? Mabuti kung ganon. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating Bible story. Katulad ng inawit natin kanina na pinamagatang The Steps of a Good Man, ay patuloy rin natin pag-aaralan ang patungkol sa goodness o sa Tagalog ay kabutihan. Dahil itong pinag-aaralan natin sa buwan ng Disyembre. At sa lunggong ito ay malalaman natin na isa pa palang paraan para maipakita natin ang ating kabutihan sa ating kapwa ay sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Katulad ng lalaking ito sa ating kwento. Ipinakita niya ang kanyang pagmamahal o ang kanyang kabutihan sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng paglilingkod. Sa paanong pamamaraan? Malalaman natin yan kung kayo ay uupo ng maayos, manonood, at makikinig ng mabuti sa aking kwento. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang ating kwento. Ang kwento natin mga bata sa araw na ito ay kinuwento mismo ng ating Panginoong Hesus sa mga tao. Isang araw ay mayroong isang lalaki na galing sa Jerusalem papunta sa Jericho. Habang siya ay naglalakad, ay mayroong mga magnanakaw na umatake sa kanya. Siya ay binugbog at kinuha ang kanyang mga damit at iniwan siyang sugatan. Nakakaawa ang lalaking ito. At habang siya ay nakalumpasay sa daanan, ay mayroong lalaking dumaan. Isa siyang pari. Siya ay nagtuturo sa templo. Nung nakita niya ang lalaking sugatan ito, ay agad siyang lumihis ng daan at pinabayaan ang lalaking sugatan. Pagkatapos, ay mayroon ulit dumaan. Isa naman siyang Levite. Ang Levite mga bata, ito naman yung mga taong naglilingkod sa templo. Nung nakita niya mga bata, ang lalaking sugatan sa daan, ay lumihis din ito agad na daan at pinabayaan muli ang lalaking sugatan. Nakakaawa naman ang lalaking ito. Hanggang sa may dumaan muli. Isang Samaritano. Sa tingin ng mga bata, tutulungan kaya ng Samaritano ang lalaking sugatang ito? Ang Samaritano mga bata ay ito yung mga tao na iniiwasan ng mga Hudyo. Iniiwasan nila ito kasi ang tingin nila sa mga Samaritano ay mababa lamang. Hindi nila ito binibigyan ng respeto. Kaya sa tingin nyo, bilang isang Samaritano, tutulungan niya kaya ang lalaking Hudyo na ito? Kung sa tingin nyo ay hindi niya ito tutulungan, pumadyak ng 3 beses. Kung sa tingin niya naman ay tutulungan niya ito, pumalakpak ng 3 beses. Tingnan nga natin, alin kaya ang tamang sagot? Yung pumadyak? O yung pumalakpak? Ituloy natin ang kwento. Nang makita ng lalaking Samaritano, ang lalaking sugatan ay agad din niya itong pinuntahan at ginamot ang kanyang mga sugat. Hindi lamang itong mga bata, dinala niya pa ito sa lugar na kung saan pwede siyang makapagpahinga at makapagpagaling. At hindi lamang natapos doon ang kanyang magpagtulong. Pinuntahan niya pa yung may-ari ng kanilang tinutuluyan at nagbigay ng 2 pera. At sinabi niya rito na tulungan at alagaan ang lalaking sugatang iyon at kung meron pang mga kailangang gastusin ay kanya itong babayaran. Makikita natin ba
Mga bata, sa kwento nito tungkol sa Samaritano na pinakita niya ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng paglilingkod. Paano? Inalagaan niya, ginamot niya ang mga sugat ng lalaking yun, at dinala niya ito sa isang lugar na pwede siyang makapagpahinga at makapagpagaling. At hindi lamang yon, ay nagbigay pa ito ng pera para meron siyang gagastusin sa kanyang sarili. Mga bata, maganda na ating tularan ang lalaking Samaritano ngayon. Tulungan natin, pakita natin ang ating kabutihan sa pamamagitan ng paglilingkod. Paano tayo makakapaglingkod? Halimbawa, kung meron kayong mga kapatid sa tahanan, meron kayong mas nakakabatang kapatid sa tahanan, at meron silang mga bagay hindi nilang magawa dahil masyado pa silang bata, o kaya naman meron silang hindi maiintindihan sa kanilang mga pinag-aaralan, maaari natin silang tulungan o turuan. O kaya naman, kung sa tingin nyo, dahil masyado pa kayong bata, kaya hindi kayo makakatulong sa ibang tao, ay pwede tayong makapaglingkod sa kanila sa pamamagitan ng pananalangin. Alam niyo ba mga bata, na pag pinapanalangin natin ang pangangailangan ng ibang tao, ay nakakapaglingkod tayo sa kanila. Pero tatandaan niyo mga bata, na hindi nakakapagligtas ang kabutihan. Hindi ibig sabihin na gumagawa tayo ng kabutihan ay maaari tayong maligtas. Hindi po yun ha. Tatandaan natin na pinapakita natin o nagpapakita tayo ng kabutihan sapagkat tayo ay ligtas na. Sigurado tayo, alam natin na tayo ay ligtas na. Kaya naman, bilang bunga ng ating kaligtasan, tayo ay nagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa. Yun nga, isa doon ay sa pamamagitan ng paglilingkod. At para mas maintindihan natin o para mas matandaan natin ang ating pinag-aaralan sa linggong ito, tuturuan naman tayo ni Teacher Alvin ng bagong memory verse. Handa na ba kayo? Tara, puntahan natin si Teacher Alvin. Hello mga bata, ako nga pala si Teacher Alvin, and ngayon dumako naman tayo sa ating memory verse. So may kita ating memory verse. Buksan natin ating Bible sa Galatians chapter 5 and verse 13. Galatians chapter 5 and verse 13. Kunin niyo yung mga Bible niyo. Ayan. Buksan natin siya sa Galatians chapter 5 and verse 13. Basahin natin yung dulong-dulong part yan. Ano sabi dyan sa Galatians chapter 5 and verse 13? But by love, serve one another. Ano ulit? Galatians chapter 5 and verse 13. But by love, serve one another. Lagyan natin ng action para mas maganda. Okay? Sabi na sa Galatians chapter 5 and verse 13. But by love, serve one another. Okay? Galatians chapter 5 and verse 13. But by love, serve one another. Ano sabi dyan sa memory verse natin? Katulad dun sa ating kwento, paano ipinakita ng Samaritan ang pag-ibig niya? Pinakita niya ang pag-ibig niya doon sa ibang tao sa pamamagitan ng pagtulong, or siya ay gumawa ng maganda or ng good doon sa isang tao. Ganun din daw pala tayo, sabi rin sa ating memory verse, na kailangan nating magpagamit or kailangan nating gumawa ng kahit na anong mabuti para sa ibang tao. Kayo ba mga bata, kailan ba huli kayong tumulong sa inyong mga magulang sa paghuhugas ng plato? Kailan ba kayo tumulong sa kanila sa paglilinis ng bahay niyo? Ganun daw natin maipapakita ang ating
goodness or ang ating kabutihan sa paggawa or pagtulong sa ibang tao. Kayo ba? Kailan kayo huling tumulong sa kaibigan nyo? Na halimbawa, inaaway siya ng isang kaibigan. Kailan ba kayo tumulong para madepensahan yung isang yung kaibigan? Kasi ganun daw natin may papakita ang ating pag-ibig or ang goodness sa pamamagitan ng pagtulong or paggawa ng mabuti sa ibang tao. Ngayon, dumako naman tayo sa ating salitandaan or ang ating word of the day na service or paglilingkod sa Filipino. Yan, ano sabi dyan? Ang kabutihan ay paggawa at hindi lamang salita. Ito ay ang paglilingkod sa Panginoon at kapwa dahil sa pagmamahal. Ngayon, ipapakita pala natin ang goodness or kabutihan sa pamamagitan ng paglilingkod. Paano yung paglilingkod? Ito ay paggawa at hindi lamang salita. Halimbawa, merong gagawin sa bahay. Hindi lang natin sasabihin na, Mami, tutulungan kita sa gawaing bahay. Pero, ang kabutihan daw po pala ay kailangan ginagawa. Ibig sabihin, hindi lang natin sasabihin na tutulong tayo sa gawaing bahay sa ating mga magulang, pero gagawin talaga natin ang bagay na yun. Hindi lang natin sasabihin, pero gagawin talaga natin. Maging sa paglilingkod sa ibang tao, halimbawa, walang baon yung katabi mo. Anong gagawin natin? Pwede natin silang tulungan sa pamamagitan ng pag-share ng ating baon. Halimbawa, merong isang kabataan or kalaro natin na nasugatan. Anong kailangan natin gawin? Kailangan ba natin tumakbo at iwan siya? Anong gagawin natin? Tutulungan natin yung ating kalaro na sugatan. Ganun daw natin may papakita ang goodness or kabutihan.